Magandang araw mga ka-Express Info. Sa nakaraang taon, ang Gilas Pilipinas ay muling nagpakitang gilas sa larangan ng pandaigdigang basketball. Ang mga tagumpay na ito ay nagugat sa maraming rason. Pero isa sa pinakamalaking salik ay ang pagbabagong dala ng bagong head coach na si Coach Tim Cone. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mas naging organisado, malakas at may malinaw na direksyon ng Gilas Pilipinas. Pero higit pa sa coaching, ang paglalaro ni Kai Sotto na patuloy na nagiging world-class player ay isa ring mahalagang aspeto ng tagumpay ng kupunan. Ang pagkakaroon ng isang fully healthy na Kai Sotto ay isang malaking pagbabago para sa Gilas Pilipinas sa kabila ng mga injury na tumama sa kanya noong mga nakaraang taon. Siguradong sa pagbabalik ni Kai ay magiging mas malakas at mas handa na siya sa hamon ng international competition. Sa kanyang taas na 7'3", combined sa kanyang skills at basketball IQ, nagbigay siya ng bagong dimensyon sa laro ng Gilas. Ang frontline ng kupunan ay mas naging matatag dahil sa presensya ni Kai, kasama si Junmar Fajardo at AJ Edo, na bumubuo ng tinatawag na triple towers ng Gilas Pilipinas. Ang kombinasyon ng tatlong ito ay nagbibigay daan sa Gilas na magkaroon ng isang depensang mahirap butasin. Si AJ Edo na kilala sa kanyang shot blocking at rebounding ay nagdadala ng hustle at intensity sa depensa. Si Junmar Fajardo naman, ang The Kraken, ay nagbibigay ng lakas at karanasan sa ilalim ng basket. Samantala si Kai ay nagdadala ng versatility dahil kaya niyang maglaro sa labas at loob, isang bagay na bihira para sa isang player na kasing taas niya. At isa sa mga pinakamalaking tagumpay ng Gilas Pilipinas last year ay ang panalo laban sa Latvia at New Zealand. Ang dalawang tagumpay na ito ay hindi lamang nagbibigay ng kumpiyansa sa kupunan, kundi pati na rin ng respeto mula sa ibang bansa. Ang panalo laban sa New Zealand ay mahalaga dahil kilala ang Tall Blacks bilang isang physical at mabilis na kupunan. Sa nakaraang mga taon, palaging nahirapan ang Gilas laban sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, nagawa ng Gilas na manalo dahil sa kanilang matibay na depensa at mas matangkad na frontline. At hindi rin maitatanggi ng Gilas Pilipinas ay isa na ngayong puwersang dapat isaalang-alang sa region ng Asia. Ang kanilang tagumpay laban sa mga kupunan tulad ng New Zealand ay isang patunay na hindi na sila madaling mabuli. Figuratively and literally, ang tangkad at husay ng kanilang frontline ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan laban sa mga mas malalaking kupunan. At ngayong darating na August, muling magtatapat ang Gilas Pilipinas at Australia sa FIBA Asia Cup. Ito ang unang pagkakataon na maghaharap ang dalawang kupunan matapos ang controversial na rambulan sa Philippine Arena noong 2018. Ang insidente na yon ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang kupunan na nagresulta sa multa, suspension at maraming kontrobersya. Pero sa kabila ng mga alaala ng nakaraang rambulan, ang labanang ito ay may kakaibang sigla at kahalagahan. Hindi na may tatanggi na ang Gilas ay hindi na ang parehong kupunan na kaya lamang takutin ng Australia. Sa presensya ng Triple Towers, lalo na kung makakabalik si Kai mula sa kanyang ACL injury, magpapakita ang Gilas ng isang depensang hindi basta-bastang matitinag. Ang pisikalidad ng laro ng Australia ay hindi na sapat para talunin ang Pilipinas dahil handang-handa na ang Gilas na tapatan ang anumang taktika ng kanilang kalaban. At isa pang malaking aspeto ng tagumpay ng Gilas ay ang malinaw na direksyon sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim Cone. Ang kanyang karanasan bilang multi-titled coach sa PBA ay nagbibigay ng kumpiyansa at leadership sa kupunan. Sa pamamagitan ng kanyang sistema, mas na-maximize ang talento ng bawat manlalaro, mula sa mga veterano hanggang sa mga batang tulad ni Kai Sotto at AJ Edo. At bukod dito, naging mahalaga rin ang kontribusyon ng mga naturalized players tulad ni Justin Brownlee na nagpapalakas ng lineup ng Gilas. Ang kanyang versatility at karanasan sa iba't ibang laro ay nagbibigay ng kumpiyansa at inspirasyon sa kanyang mga kasamahan.
Sa parehong paraan, ang presensya ni Ange Kwame ay nagdala ng depensa at rebounding na lalong magpatingkad sa kakayahan ng kupunan. Ang kakayahang mag-adjust sa kung sino ang naturalized player na gagamitin, depende sa kalaban, ay nagbibigay ng strategic advantage para sa Gilas sa bawat laro. At sa kabila ng limitasyon na isa lamang ang maaring maglaro na naturalized player sa bawat laro, ang pagkakaroon ng opsyon sa pagitan ni Justin Brownlee at Ange Kwame ay isang malaking bentahe. Nagbibigay ito ng flexibility para sa coaching staff na ma-maximize ang kanilang lineup batay sa kung anong aspeto ng laro ang kailangang palakasin. At sa kasalukuyang roster ng Gilas Pilipinas, maliwanag ng kinabukasan ng basketball sa bansa ay nasa mabuting kamay. Ang Triple Towers ay simbolo ng pagbabago at progreso ng Gilas na hindi lamang umaasa sa physical na laro, kundi pati na rin sa technical at mental na aspeto ng basketball. Ang kanilang tagumpay laban sa mga malalaking kupunan ay patunay na kaya ng Pilipinas makipagsabayan sa pinakamagagaling na kupunan sa mundo. At bukod sa Triple Towers, at ang pagbabalik ni Dwight Ramos ay isang malaking tulong din sa perimeter defense at scoring ng Gilas. Ang presensya ni Dwight Ramos kasama ang mga versatile na manlalaro tulad ni Sergio Perez, Scottie Thompson at Jamie Malonzo ay magbibigay ng dagdag sa lalim ng rotation ng kupunan. Ang patuloy na pag-usbong ng mga batang talento at suporta mula sa mga veterano, ang Gilas Pilipinas ay may potensyal na maging isa sa mga pinakamataas na kupunan sa Asia. Ang Gilas Pilipinas ay nasa panibagong yugto ng kanilang paglalakbay bilang isang kupunan. At sa pamamagitan ng tamang kombinasyon ng coaching, talento at dedikasyon, muli nilang naiangat ang bandila ng Pilipinas sa pandaigdigang basketball. Ang tagumpay laban sa New Zealand at ang muling pagtutuos laban sa Australia ay patunay na hindi na maaring baliwalain ang Gilas. Ang presensya ni Kai Sotto, AJ Edo at Junmar Fajardo ay hindi lamang nagbigay ng taas at lakas sa frontline ng Gilas, kundi pati na rin ng inspirasyon sa buong bansa. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.